A blessed Sabbath day, everyone. Welcome to Revival of Faith Ministries. I am Brother Franz, and it's such a blessing to see you all today. Friends, today we joyfully lift our hearts to our Heavenly Father Yahweh, who has given us another blessed Sabbath to rest, be renewed, and feel His loving presence. Hallelujah! Friends, thank you for joining us this Sabbath day. Hindi po aksidente na nandito tayo ngayon at nagsama-sama sa lugar na ito. Dinala tayo ni Amang Yahweh dahil may mensahe siyang magpapatibay ng ating pananampalataya at magbibigay ng bagong kalakasan sa ating mga puso't kaisipan. Hallelujah! So to start our message today, let us open our Bibles in Deuteronomy 8, verse 2. Remember that for 40 years, Yahweh your Elohim led you on your journey in the desert. He did this in order to humble you and test you. He wanted to know whether or not you would wholeheartedly obey His commands. Friends, before we start, let us humble ourselves and seek Almighty Father Yahweh together. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, we come before you this Sabbath with hearts open and humble. Thank you for this time of rest, reflection, and renewal. Search your hearts, Father, if there are hidden motives, pride, or unbelief within us. Expose them through your word today, Father. Speak to us clearly that we may not only hear your word, but live it daily. Speak to us through your Spirit today, Father. Let your word refresh every tired body and revive every discouraged heart. We surrender our minds, our hearts, and our will to you, Father. Guide every word that will be spoken. Let it bring comfort, encouragement, and courage. We give you all glory, honor, and praise, and we ask all of these things in the name of your Son, our Savior, Yeshua Messiah. Hallelujah! Hallelujah! Friends, the title of our message today is When Yahweh Tests Your Heart. When Yahweh tests your heart. But tell the person beside you, Yahweh is testing your heart. Yahweh is testing your heart. Friends, nalaman po natin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Tama po ba? Sometimes it is a financial test, physical test, sometimes it's emotional, and sometimes naman po, ito ay isang spiritual test. Tama po ba? Subalit mga kapatid, kagaya ng ating sinabi kanina, ang mga pagsubok po ni Amang Yahweh ay laging may layunin. Ito ay hindi para pahirapan tayo, kundi para baguhin tayo. At ituro sa atin ang tamang pamamaraan ng buhay. And listen to this, my friends. Kung ikaw ay isang tapat na believer, kung ikaw ay isang tapat na mananampalataya, and you are experiencing test right now, ito ay isang palatandaan na may ginagawa si Amang Yahweh sa buhay mo ngayon. You may think na ikaw ay pinaparusahan, subalit ang katotohanan ay inihahanda ka niya sa isang napakalaking layunin. Remember this, my friends. The bigger the calling, the deeper the testing. Ulitin ko po. The bigger the calling, the deeper the testing. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga tao, ang nais sa buhay nila ay makamit ang maraming pagpapala sa kanilang buhay. Tama po ba? However, mga kapatid, ayaw naman nila yung process o ayaw nila yung hakbang para makamit ang mga ito. Friends, testing is needed para mahiwalay yung mga pusong naghahangad lamang at sa pusong may katapatan sa ating Amang Yahweh. Talagang totoo, mga kapatid, marami ang nais ay tumanggap ng mga pagpapala. Tama po ba? Pero ayaw nilang maglingkod. Gusto nila ng blessings, pero ayaw ng commitment. Nais nila ang pabor ni Amang Yahweh, pero ayaw ang pagsunod sa Kanya. Importante lamang si Yahweh sa kanilang buhay dahil mayroon silang kahilingan. Subalit ang katotohanan po, mga kapatid, wala silang pusong maglingkod. Ano pong sabi sa Matthew 15, verse 8? Those people honor me with their words, but I am not really important to them. Let me ask everyone right now, mga kapatid. Diba? Ganito po ba tayo?
Diba, ganyan po ba tayo gaya ng ibang mga tao? Diba, importante lamang si Amang Yahweh sa ating buhay kapag mayroon tayong kailangan sa Kanya? Diba, importante lamang ba si Amang Yahweh kung tayo ay may kahilingan? O kaya may karamdaman tayo, o kaya may kagipitan, o kaya may kinakaharap tayong mga kabiguan at mga problema. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng pagkakaroon ng testing. Dahil sa pamamagitan nito, nakikita kung sino ang may tunay na pananampalataya. Pinapakita nito kung sino talaga ang sumusunod sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Kaya mga kapatid, ang pagsubok po ang naglalantad kung sino ang naghahangad lang ng biyaya. At kung sino ang handang maglingkod kahit mahirap ang pinagdadaanan. Tama po ba? Napakadali po sabihin na mahal natin si Amang Yahweh kapag maayos ang lahat. Tama? Pero ang tunay na pagsubok ng pananampalataya ay kung kaya mo pa rin magtiwala kahit masakit. Diba? Kaya mo pa rin magtiwala kahit walang kasagutan at kahit parang walang pag-asa kang nakikita. Dahil mga kapatid at mga kaibigan, diyan nasusukat kung gaano kalalim ang iyong tiwala sa Kanya. Tama po ba? Ba na po ang sabi sa James 1 verse 12? Great blessings belong to those who are tempted and remain faithful. But after they have proved their faith, Yahweh will give them the crown of eternal life. Hallelujah! Friends, testing connects our prayers to Abba Yahweh's promises. We often pray for advancement. Tama po ba? But remember, my friends, before promotion comes examination. The before promotion comes examination. Friends, testing is Abba Yahweh's way of checking what is inside our hearts. Before He gives the promise, He wants to see if our faith can carry the weight of that promise. So mga kapatid, hindi lang po basta mga pagpapala ang ibinibigay ng Amang Yahweh sa atin. That He also builds our character. Binibuild niya yung character natin para malaman kung kakayanan ba natin yung pagpapalang ipagkakaloob niya. Kaya mga kapatid, yung mga pagsubok po na pinagdadaanan natin, diba, ay hindi po aksidente. Ito ang testing ground ni Amang Yahweh. Para patatagin niya ang ating pananampalataya at ihanda tayo sa mas malaking layunin. And friends, tandaan po natin ito. Kapag pinapayagan ni Amang Yahweh ang pagsubok sa buhay natin, hindi niya layuning panghinaan ka, kundi para patatagin ka. Tinuturuan ka niyang magpakumbaba, magtiwala, at umasa lamang sa Kanya. Nais ni Amang Yahweh na maunawaan mo na hindi sapat ang sariling kalakasan mo, na hindi sapat ang sarili mong katalinuhan. Kaya friends, matuto kang magpakumbaba, magtiwala, at umasa lamang sa Kanya. Hallelujah? Friends, ganyan din po ang natutunan ng mga Israelita. Matapos silang palayain ni Amang Yahweh mula sa Ehipto, dinala niya sila sa ilang or sa wilderness. Hindi para pahirapan, kundi para turuang magtiwala at umasa sa Kanya. Kaya mga kapatid, dito pa natin uumpisahan ang ating Old Testament story. Nang sila ay nasa wilderness, kung saan sinubok ni Amang Yahweh ang kanilang puso, katapatan, at pagsunod sa Kanya. Hallelujah? So friends, pagkatapos hatiin ni Amang Yahweh ang dagat na pula o ang Red Sea, at bigyan sila ng malaking tagumpay ang mga Israelita laban sa mga Ehipsyo, diba? Silang lahat ay nagalak. Tama po ba? Ganito po ang sabi sa Exodus 15, verses 20 to 21. Kumuha ng tamborin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron, at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamborin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Diba? Umawit kayo kay Yahweh dahil lubos siyang nagtagumpay. Hallelujah? Mga kapatid, mga kaibigan, diba, isa po itong masayang selebrasyon. Tama po ba? Dahil sa matapos ang mahabang panahon ng pagkaalipin, ay pinagkalooban sila ng kalayaan ng ating Amang Yahweh.
Subalit friends, tingnan po natin kung ano ang nangyari. Diba, just 3 days later, pagkatapos ng kanilang selebrasyon, at sila ay pumasok sa ilang ng Shur, may pagsubok na dumating sa kanila. Diba, ano po ba ito mga kapatid at mga kaibigan? When they entered the desert of Shur, at naglakbay sila dito ng 3 araw, ay wala silang nakitang tubig. Tama po ba? So nang sila ay makarating sa Mara, nakita sila ng tubig. Subalit hindi nila ito mainom. Bakit? Dahil napakapait po nito. Basahin po natin sa Exodus 15, verses 23 to 24. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig, pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Diba, ito po ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. At dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Diba, ano ang iinumin natin? Kaya mga kapatid, look at this. The same people who were joyfully praising and thanking Abba Yahweh just 3 days ago are now the same people complaining because they have nothing to drink. Tama po ba? No, kahit kakakita lamang nila ng kapangyarihan ni Amang Yahweh nung hinati niya ang Red Sea, ay nagrereklamo na silang lahat dahil wala silang mainom. Friends, I want to point out that the people easily forget Abba Yahweh's blessings when they start experiencing testing in their lives. Tama po ba? Kung babasahin po natin sa Exodus 15, verse 25, mababasa natin na ito lamang ay pagsubok sa kanila. Let's read Exodus 15, verse 25. Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at hinagis sa tubig, at nawala ang pait niyon. Doon, sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Pag sabi dito mga kapatid, diba, sinubok sila ni Yahweh. They were tested. Subalit ano kanilang ginawa? Diba, they started complaining. Diba, despite of the freedom that Abba Yahweh has given them, ang nauna pa sa kanilang puso ay ang pagrereklamo. Mga kapatid, kung titignan natin, kung minsan ay ganito tayo, tama po ba? Madali nating makalimutan yung mga pagpapala ni Amang Yahweh kapag may pagsubok na dumarating sa buhay natin. Para bang agad-agad na nakakalimutan na natin kung paano tayo tinulungan sa mga panahong nahihirapan tayo. Sa mga panahong tayo ang nakakaranas ng pagsubok. Mga kapatid, that's why testing reveals what's really in our hearts. But it reveals what's in our hearts. It shows whether we remember His faithfulness or we let feelings lead us to fear and complaint. See, friends, look at this. When the Israelites tasted the bitter water at Mara, what was the first thing they did? Instead of praying, these people complained. Tama po ba? Mga kapatid, tulad ng mga Israelita, marami rin sa atin ng ngayon ang madaling makalimot sa kabutihan ng ating Amang Yahweh. That when life gets bitter, we forget the sweetness of His past miracles and blessings. Tama po ba? Kapag may kaunting hirap, ay nakakalimutan natin yung mga panahon na tayo ay kanyang niligtas, pinagaling o pinagpala. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mga pagsubok po ay hindi parusa, kundi paalala na kahit sa panahon ng kakulangan, ay kasama pa rin natin si Amang Yahweh sa buhay natin. Hallelujah! Friends, if we keep trusting Abba Yahweh, He will turn our problems into blessings. Diba yung mga mapapait na nararanasan natin o ang naranasan natin ay gagawin niyang matamis na patunay ng kanyang kabutihan. Hallelujah! Gaya ng ginawa niya sa mga Israelita. Tama po ba? Diba ginawa niyang matamis ang mapait na tubig para sila ay makainom. Basahin po natin muli yung Exodus 15, verse 25. Ganito po ang sabi. Moses cried out to Yahweh, and Yahweh showed him a tree, which he threw into the water, and the water became sweet. Ganito po ang nangyayari doon sa tubig na mapait. Diba? Naging matamis yung tubig. And friends, Abba Yahweh turned bitter waters into sweet waters. That's how He shows His power
even in our painful situations. Hallelujah. And friends, always remember, our Elohim can turn your bitter experiences into beautiful testimonies. May mga kalungkutan na dinadaanan mo ngayon ay kaya niyang gawing kasiyahan at tagumpay. May mga pagsubok na akala may walang sagot, kayang gawing patunay ni Abba Yahweh ng kanyang kabutihan. At kung paano niya pinatamis ang tubig sa Mara, kaya niya rin patimasin ang mapait mong sitwasyon. Can everyone say hallelujah? Kaya mga kapatid at mga kaibigan, marahil ngayon ay nasa sarili mong Mara ka. Nanalangin ka, nagsikap ka, sumunod ka kay Amang Yahweh, subalit may mga mapait pa rin kaganapan sa buhay mo. May mga delays kang na-experience. Yung trabaho na inaasahan mo kukunin ka, ay hindi ka naman kinuha. Diba yung promotion na akala mo ibibigay sa'yo, ay rejection pala. Kaya friends, I encourage you to hear this. Diba, huwag kang matakot at huwag kang mag-alala. Diba, our Almighty Father Yahweh has not abandoned you. Hallelujah? Diba, He's simply testing what's inside your heart to see if you will keep trusting Him even when things get hard. Katulad ni Moses, mga kapatid, when he discovered that the waters of Mara were bitter, he did not complain. Tama po ba? He cried out to Abba Yahweh. Instead of giving up, friends, Moses turned to prayer and trusted Abba Yahweh for the answer. Ito po ang nangyari pagkatapos po nito. Diba, Abba Yahweh revealed the solution. Diba, He showed Moses a piece of wood that turned the bitter water into sweet, refreshing water. Hallelujah? Mga kapatid at mga kaibigan, ganito rin po ang gusto ng ating Amang Yahweh na gawin natin. Na sa halip na sumuko tayo, nais niyang lumuhod tayo at manalangin. Diba, Abba Yahweh wants us to call on Him, to seek His help, and to trust that He will make a way even when we see no way. Ano pong sabi sa Jeremiah 33 verse 3? Call to me and I will answer you. I will tell you great and wonderful things that you do not know. Hallelujah? Friends, what a beautiful promise from our Heavenly Father Yahweh. Tama po ba? He said, call to me and I will answer you. It means, friends, that every prayer you lift up, every tear you shed, and every whisper of faith you make, Abba Yahweh hears them all. Hallelujah? Just like, friends, na He heard Moses cry, diba, He will also hear yours. Diba, kahit walang ibang nakakaintindi ng pinagdadaanan mo, si Abang Yahweh ay nakakaalam ng bawat luha, bawat buntong hininga, at bawat lasal ng iyong puso. Hallelujah? Kapag ang buhay mo ay tila mapait, mga kapatid, o tila parang hindi mo maintindihan kung bakit may mga pagsubok na nangyayari sa iyo, lumapit ka lang kay Amang Yahweh at ikaw ay manalangin. And remember this, my friends. Abba Yahweh is the same Elohim who turned the bitter water in Mara into sweet water, so His people could drink. Tama po ba? And friends, He is still the same today. The Abba Yahweh can turn your pain into purpose, your battles into breakthroughs, and your tears into triumph. And friends, nothing is too hard for Him. Can everyone say hallelujah? Ngayon mga kapatid, dumako naman po tayo sa isang kwento mula sa Bagong Tipan. Ito po ay kwento ng isang pagsubok, subalit hindi sa mapait na tubig, kundi sa banal na katahimikan. Sa Matthew chapter 15 ay mabasa po natin na nagtungo si Yahshua Messiah sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Dito ay may lumapit sa kanyang isang Canaanite woman sa kanya. Just to give everyone a background history, my friends. During the biblical times, hindi po magkasundo ang mga Hudyo at mga Canaanite dahil sa matagal nilang alitan at magkaibang pananampalataya. Friends, ang mga Canaanite po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga Israelita po ay umiiwas na makahalubilo sa kanila. Sa paningin ng mga Hudyo, sila ay marurumi at itinuturing na kaaway ng Israel. Ngunit mga kapatid, pansinin po natin. Diba sa Mateo 15, diba si Yahshua Messiah po ang mismo ang pumunta
sa lupain ng mga Canaanite. Tama po ba? At hindi ito basta-bastang paglalakbay, mga kapatid, mga kaibigan. Ito may mahalagang dahilan kung bakit siya nagtungo roon. Mabasa po natin ang tagpo nila ng Canaanite woman in Matthew 15, verses 21 to 22. Dito po natin mabasa ang kanilang pagkatagpo. At sabi dito, umalis doon si Yahshua at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Guro, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." So friends, this woman truly recognized who Yeshua Messiah is and what He can do. Tama po ba? She wouldn't have come to Him if she didn't believe in His power and mercy. So friends, she approached Him because deep in her heart, she knew only Yeshua can help me. But imagine this, my friends. Hindi lang siya basta humihingi sa ating Yeshua Messiah. She was crying at nagsusumamo para sa buhay ng kanyang anak. Hindi po ito simpleng pakiusap, mga kapatid. Ito ay isang panagoy ng isang nagmamakaawang ina para sa kanyang anak. Subalit ano po ang ginawa ng Yeshua Messiah? Let us read Matthew 15, verse 23. Ngunit hindi sumagot si Yeshua. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Yeshua, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Ano po ang kasagutan ng Yeshua Messiah doon sa babae? Silence. Sabihin mo sa katabi mo, silence. Silence. Isang katahimikan ang nakuhang sagot ng babaeng Kananeo. Think about this, my friends. Sa previous chapters dito sa Matthew, ay mabasa natin kung paano nagpagpapagaling si Yeshua. Meron nga dito, mga kapatid, na hinawakan lamang yung laylayan ng kanyang damit ay gumaling na. Subalit bakit dito, mga kapatid? Umiyak na at nagmamakawa yung babae ay hindi niya sinagot. At yung mga kasama niya mga disciples ay pinapaalis pa yung babae. Ano po ang sabi ng mga disciples? Send her away. Sabi nila, send her away. Pero ano po ginawa ng babae, mga kapatid? Umalis po ba siya? But the Canaanite woman did not stop asking our Messiah Yeshua. She persisted. Kahit pinapaalis na siya. The Canaanite woman, friends, pushed through the rejection. She pushed through the cultural barriers and the silence of our Messiah Yeshua. Nung nakita to ni Yeshua, He finally spoke to the woman. Ganito po ang kanyang sinabi sa Matthew 15, verse 24. Sumagot si Yeshua, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo." So remember this, my friends. Diba yung babae po ay hindi po Israelite? Tama po ba? She is a Canaanite. Doon sa sinabi ni Yeshua ay maaring ma-discourage at umalis na lang yung babae. Tama po ba? However, friends, this is not a rejection. But this is not a rejection. Diba, hindi po pinapaalis ng ating Messiah Yeshua yung babae. Diba, sinusubok niya ang pananampalataya ng Canaanite woman. Diba, Yeshua was testing if her faith would still hold on when there was no response. No sign, and only silence lang po ang makukuha niya. Now, look at this, my friends. Maraming mga tao sa ating kapanahunan ang madi-discourage kapag walang response, walang sign, at parang katahimikan lang ang kanilang nakikita. Tama po ba? Ngayon nga, mga kapatid, konting hindi masagot ang panalangin nila, ayaw nang magsabat. Kapag hindi nakuha ang gusto, nanghihina na ang pananampalataya. Konting pagsubok lang, tinalikuran na nila si Amang Yahweh. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya ay hindi sumusuko, kundi patuloy na nagtitiwala kahit wala pang sagot. Hallelujah? So, ganito po ang ginawa ng Canaanite woman. But she did not give up. In fact, friends, ano pong sabi niya sa verse 25? Matthew 15, verse 25. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, guro. Friends,
Itong ginawa ng babaeng ito po ay larawan ng isang taong nagpapakumbaba. Meron siyang pananampalatayang hindi sumusuko. Hallelujah? So let me ask everyone right now, friends. Natapos na po ba yung test dito sa kanya ng ating Messiah Yeshua? See, friends, Yeshua tried her faith again. Doon na po ang sabi ni Yeshua sa kanya sa verse 26. Basahin po natin Matthew 15, verse 26. Sumagot si Yeshua, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Look at this, my friends. This statement would have offended so many people. Tama po ba? Diba, sa unang tingin, parang masakit pakinggan ang sinabi ni Yeshua. Pero friends, hindi po niya iniinsulto ang babae. Dahil mga kapatid, sinusubok niya ang pananampalataya nito. Sinabi po ni Yeshua dito, yung mga bata po ay tumatukoy sa mga Israelita. Diba? Ang bayan ni Amang Yahweh. At ang tinapay naman po ay tumutukoy naman sa mga pagpapala at kagalingan na dala ni Yeshua. Yung mga aso naman po ay tumutukoy sa mga hindi Hudyo. Diba? Sila yung mga hentil. In simple terms, my friends, yung mga pagpapala at mga kagalingan ay hindi para sa mga hentil, kundi para lamang sa mga Hudyo. So mga kapatid, 2 beses po sinabi ni Yeshua na ang pagpapala ay una para sa mga Hudyo at hindi para sa mga hentil. Friends, hindi niya po sinabi ito para ma-discourage o insultuhin yung babae. But Yeshua was revealing her true faith. Diba, kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. And look at this, my friends. Diba, mas malalim ang kanyang pananampalataya at pagpapakumbaba kaysa sa anumang sakit nararamdaman niya. Diba, hindi siya na-discourage sa katahimikan ni Yeshua at sa anumang mga bagay na sinasabi ng ibang tao sa kanya. Ito ang sabi ng ating Messiah Yeshua sa Matthew 15, verse 27. Totoo nga, guro, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na laglag sa hapag ng kanilang tagapangasiwa. Tugon ng babae. Friends, the woman stood strong in her faith. Tama po ba? Well, she did not let her situation or the people around her stop her. But her faith was firm, it was unshaken, and full of trust in Yeshua. Hallelujah! At dahil sa katatagan ng kanyang pananampalataya at hindi siya bumitiw kahit sa mga pagsubok na ibinigay sa kanya. Pagkatapos po nito, mga kapatid, ipinagkaloob ni Yeshua ang kanyang kahilingan. Ano po ang sabi sa Matthew 15, verse 28? At sinabi sa kanya ni Yeshua, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Hallelujah! Friends, the Canaanite woman's faith stood firm through every test. Tama po ba? Her persistence broke through the silence, and her humility opened the door to healing. Hallelujah! Kaya mga kapatid, mga kaibigan, Abba Yahweh's silence is not the absence of His power. Abba Yahweh's silence is not the absence of His power. It's the presence of His process. Friends, when He is quiet, hindi yung ibig sabihin nito ay malayo ang ating Amang Yahweh. It means He is close enough to watch how we will respond. Kung tayo ba ay mananatiling matatag sa ating pananampalataya at susunod sa Kanya. And friends, some people fail the test dahil ang akala nila ay malayo ang ating Amang Yahweh at hindi sinasagot ang kanilang panalangin. Tama po ba? Subalit mga kapatid, ano po ang ginawa ng Canaanite woman? Diba, she persisted kahit katahimikan lang ang nakuha niya. And friends, that's what Abba Yahweh desires. Diba, that's what He desires. Diba, a heart that seeks Him not just for miracles, but for an intimate relationship. Let us all remember, mga kapatid, na Abba Yahweh tests our hearts not to crush us or break us,
but to shape us, refine us, and draw us closer to Him. Hallelujah. Friends, maybe Abba Yahweh is testing your heart through silence right now. You've prayed, you've waited, and nothing seems to move. But remember this, my friends. The teacher is always silent during the test. The teacher is always silent during the test. Don't mistake His silence for His absence. Yahweh is observing how you will react. Will you panic or walk away from Him? Or will you continually praise and obey Him? Hallelujah. Friends, testing seasons are sacred seasons. They teach us dependence on Abba Yahweh. They teach us humility and unshakable faith that stands even when life feels silent. And when you pass the test, mga kapatid, Abba Yahweh will reveal the purpose behind the pain. And He will show you His blessing. Hallelujah. So when you face your next Mara, mga kapatid, or your next silence, but say this with faith, Abba Yahweh, I may not understand everything, but I trust you completely. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. For our closing passage, let's turn our Bibles in Proverbs 17, verse 3. And it says, fire tests the purity of silver and gold, but Yahweh tests the heart. Hallelujah. Friends, as we close this message, let's always remember na ang bawat pagsubok po ay paraan ni Amang Yahweh upang ipakita ang kanyang pag-ibig. He loves you too much to leave your heart untested. Kasi mga kapatid, lagi pa rin tatandaan na ang pusong hindi nasusubok ay pusong hindi pa handa. Ang pusong hindi nasusubok ay pusong hindi pa handa. So friends, don't quit and don't lose your heart. Keep walking in faith dahil ang sinumulan ni Amang Yahweh sa iyong buhay ay kaya niyang tapusin ng may kalwalatian, tagumpay, at katuparan ng kanyang mga pangako. Could everyone say hallelujah? Before we end our message, join me as we close our message with a prayer. Let us pray. Abba Yahweh, thank you for this message that reminded us your tests are not meant to destroy us, but to develop us. Father Yahweh, please forgive us for the times that we complained in our trials and for the moments we doubted you in the silence. When our prayers seem unanswered, remind us that silence is not rejection, but a preparation. Teach us to respond with faith, humility, and obedience. Once again, Father, we thank you for all your blessings, and we ask all of these things in the name of our Son, our Savior, Yeshua Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Friends, thank you once again for joining us this Sabbath day. I pray that this message realign our hearts and our lives to His word and truth. To Abba Yahweh be the glory. Happy Sabbath, everyone. Let us stand up and receive Yahweh's blessings. Yevareka ka Yahweh v'iyish mereka, Yair Yahweh paneveleka v'ikunika, Yesa Yahweh paneveleka v'yasem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. May Almighty Father Yahweh bless us all. Hallelujah.